May panginginig sa katawan ni Jezreel habang naglalakad papunta sa isang pintuan. Sa likod ng pintuan na yon ay nandoon ang isang lalaking hinahangaan, lihim na iniibig, lalaking gusto niyang umangkin sa kanyang pagkababae. Mael ba talaga siyang babae? Dahil sa pagtatangka niyang ito? Sa sarili niyang palagay ay hindi, sapagkat ang layunin naman talaga niya ay ang mapaibig itong kaibigan niyang si Oliver, na noon pa may gusto na talaga niyang maging syota. Malibang mangarap na magiging kasintahan niya ang lalaking matagal-tagal na rin niyang minamahal ng patago, dinaanan niya sa mabubuting estilo ang pang-aakit kay Oliver, ngunit hindi umiepekto ang kanyang pagiging mabait. Naisip niya na kung hindi makukuha ang binata sa santong dasalan, ay kukuhanin niya ito sa santong akitan, santong romansahan, at santong yarian. Iyon ay kung matatawag bang kasantuhan ang mga gawaing ganoon. Hindi niya hiniling na mangyayari ngayong hapon ang pag-angking yon. Ngunit kapag mangyayari man, ay nakahanda na siya. Suot ang isang sleeveless shirt at skinny jeans, ay naisip ng dalaga na sana nagagandahan ang lalaking mahal sa kanya. Kung walang mangyayaring anumang kahalayan ngayong hapon, ay ayos lang naman para kay Jezreel. Basta mapapasa kanya talaga lang si Oliver sa kahit na anong paraan. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok sa pintuang yon. May tao kaya sa loob? Medyo may katagalan ang pagbukas ng pintuan. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Oliver. Ang lalaking nakatira dito, lalaking laman ng pantasya ni Jezreel. Wala itong suot na t-shirt na naging dahilan upang halos tumula ang laway ng dalaga. Kitang-kita niyang napakagandang hugis ng upper body ni Oliver. Isang katawan na hinubog ng disiplina at ehersisyo. Matagal nang alam ni Jezreel na ganoon talaga ang binata. Ngunit iba ang pakiramdam nang makita niya ito ng harapan. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Rain? Bakit ka nandito? Ano bang atin? Mautal-utal na tanong ni Oliver. Wala. Pumapasyal lang. Okay lang ba? Di ba ako nakakaistorbo? Uwi ka naman ni Jezreel. Hindi naman. Halika, tuloy ka. Pumasok naman si Jezreel. Mabilis na nagsuot ng t-shirt si Oliver. At parang hindi mapalagay. Naging curious si Jezreel kung bakit gano'n ang inaasta ng binata. Para itong nahihiya. Dahil sa kaya hindi niya ito magawang maglinis ng kanyang silid. At mayroon pa siyang babaeng bisita. O di kaya dahil nanonood ito ng porno at nabitin sa papasaya sa sarili nang dumating siya. Maaaring mali si Jezreel sa iniisip niya, pero maaari din naman itong tama. Isa lang ang paraan para malaman niya. Oliver, pwede bang makigamit sa laptop mo? May titingnan lang sana ako eh. At binuksan ni Jezreel ang ilang nakaminimize na windows at nakita ang isang nakaminimize din na video. Isa itong porn video. Nahiya si Oliver dahil hindi ito makatingin kay Jezreel. Okay lang ang ganyan. Siyempre, ganyan naman talaga kayong mga lalaki. Nakangiting wika ng dalaga. Sinundot pa ni Jezreel ang tagiliran ni Oliver para tuksuhin ito. Ngunit sa isip ni Jezreel ay sana'y sundutin din siya ni Oliver gamit ang sandata sa pagitan ng mga hita nito. So, patuloy kayo nating itong panoorin? Sige na. Para naman hindi masayang ang leisure time mo habang nandito ako. Iyon ang mungkahin ni Jezreel na maghatid sa kanilang dalawa ni Oliver sa langit ngayong hapong ito. Nag-aalinlangan si Oliver, ngunit pumayag naman siya. Pinanood na lang nila ang video. Malakas ang pagbuga ng hangin mula sa ceiling fan ng kwarto ni Oliver. Ngunit pinagpapawisan pa rin ng bahagya si Jezreel. Init na ang katawan niya dahil sa kaaya-ayang palabas na pinapanood nilang dalawa ni Oliver.
Sa dulo ng kanyang mga mata, ay bahagyan niyang sinulyapan ang lalaking katabi. Asiwa ito ngunit, nakikita niyang ipinapatong niya paminsan-minsan ang kamay nito sa kanyang harapan. Okay ka lang ba dyan, Ollie? Tanong ng dalaga sa binata. Okay lang. Ayos lang ako. Sagot naman nito. Ngunit kasi nungalingan yon. Alam ito ni Jesren. Muli niya itong sinulyapan. Isinara nito ang dating nakabukakang mga hita. Napapaliyad ng konti. At parang may pilit na iniipit. Napangiti na lang si Jesren. Patuloy sila sa panunood. May init na eksena at talagang nakakapagpabuhay ng dugo ang kasalukuyan naming pinanonood. Alam ni Jesren na nakita na ni Oliver ang palabas na ito. Malamang, ilang beses na rin. Ito kaya ang dahilan kung bakit sa kanyang katawan na ito nakatitig sa halip na sa screen ng computer? Iyon nga ang nangyayari. Nakangiting sinulyapan niya ang binata. Sa klivis na niya kasi nakatingin ang lalaking katabi. Saglit na nahiya si Oliver at tumingin muli sa screen. Napangiti si Jesren at kinilig ng konti. Ilang minuto pa ay hindi na mapakali si Oliver. Kung kaya't nagmungkahi na lang si Jesren. Oliver, if you want, magmariam palad ka na lang dyan. Okay lang ako. Nang matapos yung bigasin ni Jesren, ay nabigla siya at nagtaka sa sarili. Bakit ko ba nasuggest yun? Yucks! But what done is done. Kaya hinayaan na lang niyang panindigan ang sinabi. Itinaas niya ang kanyang kilay na animoy, hinahamon pa si Oliver. Na okay lang, kung magsasarili ito sa tabi niya. Sure ka rin? Okay lang talaga sa'yo? Ang medyo nahiyang pagkumpirma ng binata. Yeah, okay lang no. Kaysa naman magtiis ka lang dyan. Mahirap kaya yung ganun? Medyo may pagka-concern na sabi ng dalaga. Ngunit ang totoo niyan, ay sige na, maglaro ka na dyan. Pahiya-hiya ka pa? Hihilahin ko yung ano mo pag hindi ako nakapagpigil. Talagang kakainin ko yan. Yun kung gusto mo. Napangiti na lang lalo si Jesren sa likod ng kanyang pag-iisip. Hindi niya inaakalang makapag-isip siya ng ganoon. Dahil parang sinisilaban na rin ang pakiramdam niya. Gusto nga talaga siguro niyang makitang binabalot ng mga daliri ni Oliver ang sarili nitong pag-aari. At nagtataas baba ang kamay ng binata doon. In short, gusto niya makitang halos tumirik ang mata ng kaibigan sa sobrang kasiyahan sa tabi niya ngayon. Wala pang nakita si Jesren na ganoon sa malapit o malayo man. Pero heto siya't nagnanais na may isang lalaking nagsasariling sikap sa tabi niya. Kung magmamariang palad ang lalaking ito sa tabi niya, ay baka tumulong pa siya. Ano kaya? Gagawin niya kahit na ano, basta't lumigaya lang at makaraos ang lalaking ito na matagal na niyang gusto at pinapangarap. Hindi na ignorante si Jesren pagdating sa asset ng mga lalaki. Dalawa na rin kasi ang kanyang nahahawakan dahil 2 beses na siyang nagka-boyfriend at nangahas na tikman siya. Ngayon, ay hinahamon niya ang kaibigang lihim na nagugustuhan para magpakaligaya sa tabi niya. Kung magpapa-owa-owa pa itong si Oliver, ay may pag-uudyok sa loob-loob niya. Nadukutin talaga si Junjun sa loob ng short niya. At nang sumunod na ito sa mungkahi niya, hindi talaga siya nagbibiro. Kinausap na lang niya ito at iningganyo pa. Sige na Oliver, gawin mo nang iniisip mo. Huwag ka nang mahiya. Di lumingon si Jesren nang sabihin niya yon. Ngunit lumingon siya at tumingin kay Oliver nang sabihin niyang, sige na, okay lang talaga sa akin. Hindi na nakasagot si Oliver. Kumuha na lang ito ng unan at tinakpan ang harapan niya. Hindi alam ni Jesren kung nakadungaw si Junjun
at natatakpan lamang ito ng unan. Ngunit natutuwa pa rin siya sa kaalamang magpapaligayan na ito sa sarili. Saglit na tiningnan ni Jeshren ang ginagawa ni Oliver. Napangiti pa siya at napatingin sa binata na parabang nanunukso at nagsasabing, "Ble, edi natukso ka na rin?" Bigla na lang tumigil si Oliver. Nakaramdam ng konting awa at pagkadismaya si Jeshren. At bago pa man makapagtanong ang dalaga kung may problema ba, ay bigla na lang gumalaw ang binata. Lumapit sa bandang likuran ni Jeshren at napasambit ng, "Palambing na lang, Rain. Pwede ba?" Nakaramdam ng matinding kaba si Jeshren. Sasamantalahin na ba ni Oliver ang tsansang yon? Paano kung iniisip niyang first time encounter nila ay hindi mangyari ayon sa kanyang pinapantasya? Paano kung may pagkabayolente itong si Oliver sa pagtugon ng tawag ng laman? Ngunit agad namang nawala ang anumang pangamba nang maramdaman niya ang dalawang mga braso ng binata na yumakap sa kanyang mga balikat. Umaakyat na si Rain ng dahan-dahan sa mga ulap ngayon. Kay tagal niyang pinapantasya ang ganitong tagpo. Nalalambingin siya at yayakapin ni Oliver. Ramdam ng dalagang init ng katawan ng binata. Pakiramdam niya ay tutuklawin siya ng mga malalakas na bisig ng mga ito. Isang uri ng pagkatuklaw na sa palagay niya ay magugustuhan niya ng husto. "Pwede mo na akong angkinin ngayon, Oli. Kahit ngayon na talaga, hindi kita pipigilan. Ipapaubaya ko ang katawan ko sa iyo ng buong buo." Kung pwede lang sana niyang sabihin yon sa binata. Okay lang ba, Rain? Kahit na sabihin man niyang hindi okay, ay alam ni Jeshren na wala na siyang magagawa. Parang wala na siyang lakas para umiwas pa sa ginagawa ng kaibigan ngayon. Okay lang, Oli. Pwede mong gawin ang gusto mong gawin ngayon." Nang makasagot siya ng ganoon, ay may ginawa si Oliver na labis niyang ikinabigla. Hinalikan siya nito sa pisngi. Parang gustong sumigaw ni Jeshren dahil sa sobrang kasiyahan. At saka, nasarapan siya ng husto sa halik na yon. "Pwede isa pa?" tanong ng kanyang isip. Ngunit nagtimpi na lang at nagpigil ang dalaga. May kasunod pang halik na yon. Tiyak niyang may kasunod pang gagawin ang binata na siguradong magugustuhan niya. Patuloy pa rin sila sa panonood. Sa paglipas ng ilang minuto, ay parang wala nang anumang pagkakailang silang nararamdaman sa isa't isa. Lalong humihigpit ang pagkakayakap ni Oliver sa nakatalikod na katawan ni Jeshren. Paminsan-minsan, ay bumibitaw ang isang kamay ni Oliver para kapain si Junjun sa ilalim ng kanyang short kung okay pa lang ito. Napalunok ng laway si Rain at napangiti na rin. Buti na lang ay hindi nakikita ni Oliver ang reaksyon ng kanyang mukha. Napapangiti siya sa sitwasyon nila ngayon. Pakiramdam niya ay milyong-milyong maliliit na boltahe ng kuryente ang gumagapang sa kanyang sistema kapag naisip niya ang posibleng kahinatnan ng kanilang panonood nang nakakapagpabuhay ng dugong panoorin. Napapikit siya ng mariin nang maramdaman ang paggalaw ng binata. Umuurong sulong ito ng marahan na para bang ikinikiskis pa nito ang kung anong bagay na yon sa kanyang likuran. Ang sarap ng feeling. Nang muling hawakan ni Oliver si Junjun, ay nasambit ni Jeshren na, "Uy, baka mapasiritan mo ang likod ko, ha?" Bahagyang tumigil si Oliver sa kanyang ginagawa, ngunit idinikit nito ang kanyang pisngi sa gilid ng kanyang mukha. Hinalikan nitong muli si Jeshren. "Sige pa, Oli. Huwag mong tigilan, please," sabi nito sa isip niya. Ilang saglit pa ay naramdaman na lang ni Jeshren ang kamay ng binata na humahaplos na pala sa ibabaw ng kanyang blouse sa may bandang dibdib. Walang nabigkas na kahit na ano si Jeshren. Napahinga na lang siya ng malalim. Ilang minuto pa ay lalong naging mapanga si Oliver, kung saan-saan na nakakarating ang kamay nito. Hanggang sa umabot ito sa may pagitan ng kanyang hita.
Napaliyad ng konti si Jezreel at napatanong, "Huy, ano ba yan, ha? Sorry rin, ha? Nadadala lang talaga ako. Dahil sa pinanonood natin." Tumigil si Oliver. Pero ikinadismaya ni Jezreel. Ilang sandali pa ay may eksena na sa video na nagtulak muli kay Oliver na muling hawakan si Jezreel sa may cleavage nito at mapangahas na ipinasok ang kamay nito sa ilalim ng kanyang bra. Hindi naman ito pinansin ng dalaga at nakatuon lang ang paningin nito sa pinanonood na video. Nalalaki ang mga mata ni Jezreel dahil sa pinanonood. Unti-unti na siyang nadadala ng sitwasyon habang ang mga kamay ni Oliver ay busy sa paglalakbay sa kanyang katawan. Napakagatlabi siya sa sensasyong idinudulot nito sa kanya at hindi niya mapigilan ang mahinang ungol na kumakawala sa kanyang bibig. Nalalo namang nagpalakas sa loob ng binata. Ang kanina'y parang nag-aalangang mga haplos ay nag-umpisa ng maging marahas. Pero hindi yun pinansin ng dalaga. Sa halip, ay hinawakan pa nito ang dalawang kamay ni Oliver. Hindi para pigilan, kundi sumabay ito sa paggalaw ng binata. Grabe naman yung lalaking yan. Akala mo mauubusan? Komento ni Jezreel sa lalaki sa video. Kahit ako naman siguro, ganyan din ang gagawin ko. Ang ganda kasing pagmasdan yung mga ubas ng babae, oh. Parang ang sarap papakin. Tukoy nito sa babaeng kapareha nung nasa video. Gusto mo talaga ng ganyang klase ng ubas? Tanong nito kay Oliver habang nakasandal sa dibdib ng binata at hinayaan lang niya ito sa kanyang ginagawang pagmasahe sa mga milon nito. Medyo, at itinoon nito ang pansin sa taglay na yaman ng dalaga na natatabunan ng panloob at na kanyang blouse. Medyo pinisil pa nito ang nasa loob niyon. Ganyan din ba ang sayo, Rain? Tanong ni Ollie habang patuloy na minamasahin nito ang dalawa niyang milon. Tumindig lahat ang balahibo ni Jezreel sa katawan dahil sa sinabi nito. Halos 1 sentimetro na lang kasi ang pagitan ng bibig ni Oliver sa kanyang tenga nang sabihin iyon ng binata. Kakaibang init ng hanging ibinubuga ni Oliver para lalong itong nagpapainit sa kanya. Pakiramdam ni Jezreel ay basang-basa na ang kanyang ibaba. Shit. Ito na talaga yata ang inaasam-asam ko. Hell yes! Anong isip ni Jezreel? Patuloy pa rin sa paglalaro si Oliver sa biyak ng kanyang cleavage. Ipasok mo na nga kasi. Ang slow mo talaga. Yun ang gustong sabihin sana ni Jezreel. Ngunit nahiya pa rin siya. Lihim siyang natuwa nang sabihin ni Oliver, "Pwede ko bang ipasok ang kamay ko sa iyong bra, Rain? Ba't ka pa nagpapaalam? Girl Scout ready naman ako dito." "Gawin mo na lang, buwisit." Isip ni Jezreel. Wala man siyang isinagot ay ramdam ni Oliver na hindi naman siya papalag. At ipinasok na nga ng binata ang kanang kamay nito sa loob ng kanyang bra. Sabay silang napahinga ng malalim. Hay, sa wakas, nakahawak na rin ako. Natutuwang sabi ni Oliver. Parang matagal nang pinapangarap ah. Sagot naman ni Jezreel. Nagtrabaho ng maigi ang kamay ni Oliver sa kanyang dalawang bundok. Salit-salitang pinagyayaman ni Oliver ang mga yon. Hindi siya nagsasawang pagpalain ang mga ito. Rain, ang sarap sa pakiramdam kapag ganito kaganda ang bolang paglalaroan mo. Sakto lang sa lambot at tigas. Nakangising wika ni Oliver. Bakit hindi ka nalang kumapa dyan? Ang dami mo pang saksat. Malambing na sagot naman ni Rain habang kagat-kagat ang labi. Hindi sumagot si Oliver. Bagkos ay lalo pa nitong pinagbuti ang pagmasa sa malambot na bundok ng kaibigan. Masikip ang bra ni Jezreel dahil sa mga kayamanang nakatago sa loob nito.
Ngunit baliwala yun kay Oliver. Lalo lang yatang nagbigay sigla ito sa binata. Shit ka, Rain. Ang sarap talaga nito. Ang sarap. Mas masarap pa dyan sa pinanonood natin. Paulit-ulit nitong wika. Nagiging suga pa na yata si Oliver sa pagmasa sa kanyang mga itinatago. Mukhang wala yatang balak na tumigil ito, kung kaya't pinaluwagan na lang ni Jezreel ang kanyang bra. Nang sa ganoon, ay malaya na si Oliver sa pagkapa, pagmasa, paglapirot, sa kanyang mga umbok, at sa kanyang mga ubas. Lasing na ngayon si Jezreel sa ligayang ibinibigay ni Oliver sa katawan niya. Dahilan, para hindi niya mabatid kung kailan ito nag-umpisang paghalikan. Ang likod ng kanyang leeg at ang kanyang isang tenga. Oh, Oliver! Ungol pa ni Jezreel. Ano na ba yung ginagawa mo? Rain, parumansa naman oh. Pwede? Tanong ni Oliver. Buisit ka, Oli. Kung gagawin mo na lang kaya, nakakasar talaga yung pagpapaalam ka pa? Kung masabi lamang ni Jezreel yon ng derechahan, ngunit hindi pa rin niya kaya. Pwedeng-pwede, Rain. Ha? Ikaw ang bahala. At nagumpisa na si Oliver sa kanyang pagromansa. Nasarapan si Jezreel, ngunit hindi yun gaanong nagtagal. Sa leeg at pisngi lang kasi, humahalik si Oliver. Gustong-gusto na ni Jezreel na hubaran na siya ni Oliver. At ipadama dito ang walang kahulilip na kaligayahan. Ngunit hindi pa rin ito ginagawa ng binata. Saglit na nawala ang pagkadismaya ni Jezreel nang hinalikan siya ni Oliver sa labi. Shit! Ang sarap mong humalik. Ang tagal kong pinapantasya to, Oli. Sige pa, mahal ko. Wika pa ng isip ni Jezreel. Nakipagpalitan siya ng halik kay Oliver. Tinutugunan ng husto ang pakikipaglaro nito sa kanyang bibig. Nagmamadali ang kanilang bawat galaw na akala mo'y maubusan na sila ng pagkain. Pinapaliguan ng halik ni Oliver si Jezreel mula sa labi, bababa sa leeg, papunta sa may punong tenga, at ang buong mukha nito, at babalik ulit sa labi na masuyo namang tinutugon ni Jezreel. Dahil sa wakas, ay natupad na ang gabi-gabi niyang pantasya, ang mapaliguan ng halik ng kanyang lihim na minamahal. Pero mas higit pa doon, ang hinihiling ng kanyang puso. Nabalik siya sa realidad nang maramdaman niyang tumigil si Oliver sa paggalugod sa buo niyang katawan. Saglit na lumayo ito. May problema ba? Nagtatakang tanong nito. May konting disappointment dahil sa bigla nitong pagtigil sa pagdala sa kanya sa walang katapusang ligaya. Tumingin sa kanya ang binata, kahit may pag-alinlangan, ay nagsalita ito na parang nanginginig pa ang boses. Paisa naman oh, kahit one time lang, sabi nito, na parang nagsusumamo. Hindi sumagot si Rain, pero tumango ang dalaga. Medyo pangit pakinggan ang pagkakabigkas ng binatang kaibigan sa gusto nitong mangyari. Gusto nitong makaisa, pero hindi niya sinabi in a nice way. Masyadong vulgar ang salitang ginamit niya, pero wala na siyang pakialam doon. Matagal na niya itong inaasam at pinapangarap. Ito na yun. Matitikman na niya sa wakas at mararanasan niya kung paano magmahal ang binata. Hinawakan ni Oliver ang laylayan ng kanyang blouse para hubarin ito. Itinas naman ng dalaga ang dalawang kamay para mahubad agad ni Oliver ang kanyang damit. Agad na sinibasib ng halik ni Oliver ang dalaga nang tuluyang matanggal ang mga saplo nitong pang-itaas at basta na lang inihagis kung saan. Kusa namang tinanggal ng dalaga ang kanyang skinny jeans habang patuloy si Oliver sa paghalik sa kanya. Malayang-malaya na siya ngayong pagmasdan ang kabuuan ng dalagang kaibigan. Dati nagtiyatsaga lamang itong paligayahin ang sariling mag-isa habang iniisip na ang dalaga ang kaulayaw niya. Bagay na hindi alam ni Rain. At sa wakas,
Hindi na lang sa pangarap niya ito makakaulayaw. Nasa harapan na niya ito. Nahahawakan, nahahalikan, nahahaplos ng walang pag-aalinlangan. Dahil bigay na bigay ang dalaga, tinutugon nito ang bawat halik at haplos ni Oliver. Mula sa labi ay bumaba ang halik ni Oliver sa punong tenga ng dalaga. Pababa sa kanyang leeg, papunta sa kanyang nagmamalaking dibdib at pansamantalang tumigil sa pinakatuktok nito. Sinubukang tikman ang malaubas na naroon. Narinig pa niyang mahinang ungol ni Rain nang bahagya niyang kagatin nito, na lalong nagpalala sa kanyang kanina pa niyang pinipigilang pagnanasa. Oh, Oliver, huwag kang titigil, parang awa mo na. Narinig pa niyang sambit ni Rain na parang nagdidiliryo. Saglit na sinulipan ni Oliver ang kaniig at napangisi siya nang makitang halos tumirik ang mata nito sa kung anumang ligayang nararamdaman sa kasalukuyan, dulot ng mga halik at haplos ng binata na ibinibigay dito. Maya-maya ay, ouch! Medyo napasigaw si Rain dahil medyo napanggigilan niya ang bagay na yon sa tuktok ng kanyang bundok. Sorry. Masakit ba? Nadala kasi ako eh. Hinging pa umanhin ito sa dalaga. Hindi. Okay lang. Nagulat lang, medyo nadiinan mo kasi. Pero sa isip ng dalaga, ay okay lang. Masarap pag may kahalong sakit, sabi nito, sa sarili. At isa pa, siya naman din ang may gusto nito. Dahil plinano niya talaga na makaulayaw sa kama ang kaibigang si Oliver. Nagpatuloy nga si Oliver sa pagpapak sa dalaga at habang nag-enjoy ito sa pagkain sa putahing walang sinuman ang makakatanggi, galit na galit naman ang kanyang si Junjun. Gustong-gusto nitong lumabas sa kanyang lungga at mag-dive sa balong sobra ang lalim. Hindi rin naman matatawaran ang sayang nararamdaman ni Rain sa mga oras na ito. This is it. Aking-akin ka na, Oli. Sisiguraduhin kong hindi lang ang katawan mo ang makukuha ko, pati na rin ang puso mo, sabi nito sa sarili. Pero ang hindi alam ng dalaga ay maraming beses na rin siyang inilagay ni Oliver sa kanyang pantasya habang nagsasariling sikap ito. Ngayon ay nagkaroon na ng katuparan ang pangarap na yon. Makukuha na niya ang dalaga. Hindi na ang sariling katawan ang hahaplusin nito. Hindi na rin siya mangangalay sa kakasakal kay Junjun dahil nandyan na ang dalaga na gagawa nito para sa kanya. Nang magsawa ang dalawa sa pagpapalitan ng halik at haplos sa katawan ng bawat isa, ay pumosisyon na si Oliver para pakawalan ang nag-umalpas na init sa kanyang kaloob-looban. Punong-puno ng pagnanasa ito na nakatitig sa dalaga at tila naunawaan naman ni Ren ang gustong mangyari ng kaniig. Umayos ito ng higa at tumanda na siya sa nakatakdang laban na magaganap anumang sandali. Itinutok nito ang kanyang sandata sa target at nagpakawala ng unang ulos na agad namang tinanggap ni Rain at nasundan pa ng isa pa hanggang sa sunod-sunod na ang pagtira nito. Hindi siya tumigil hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang sumabog. Isang matindi at marahas na ulos ang kanyang ginawa at sumirit nga ang mainit na likido na nanggaling sa kanyang sandata. Pagkatapos nun, ay ang paglupaypay nito at kasabay ng pagbagsak ng pagal niyang katawan sa ibabaw ni Rain. Napagod man siya ay masaya siya dahil katulad niya ay mukhang napagod din si Rain sa kanyang walang humpay na pagsalakay. Pero mababakas ang saya sa kanilang mamukha. Sabay nilang naabot ang sukdulan sa laban na pareho nilang pinangarap at inasam. Ilang sandaling katahimikan pagkatapos ng umatikabong laban nilang magkaibigan, nang magsalita si Oliver. I'm sorry, Rain. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Maiintindihan ko kung kasusuklaman mo ako at tapusin ang pagiging magkaibigan natin, sabi nito nang hindi tumitingin sa dalaga. Nakatabi niya ngayon sa kama. Hindi, Oli. Pagkuway sagot ng dalaga
Kagustuhan ko din ang nangyari. Kung hindi kita hinamon, hindi mo naman magagawa ang bagay na ito. At isa pa, tama ka. Ito na ang katapusan ng pagkakaibigan natin. Hindi ko nagugustuhin pa na maging kaibigan ka lang dahil bahagyang huminto ito sa pagsasalita at tumingin kay Oliver. Dahil mahal kita. Hindi makapaniwala ang binata sa narinig. May pagtatangi din pala ang dalaga sa kanya. Ngumiti ito at saka tumagilid ng higa, paharap kay Rain. I love you too, sabi niya, habang unti-unti inilalapit ang mukha nito sa dalaga. Napapikit naman si Rain nang muling lumapat ang labi ni Oliver sa labi niya. Marahan, may pagsuyo. Walang pagmamadali. Alam nila sa sarili nila na ang selyadong halik na yon ang umpisa ng kanilang pag-iibigan bilang magkasintahan, hindi bilang magkaibigan.